Isang mapagpalang araw sa lahat mga kaibigan, mga kasolinord. Ngayong araw po ay nag-install na po tayo ng tubo dito po sa ating water pipe para sa ating director's hammam o director's comfort room. Ayan po, bali apat po na tubo po yung ating ilagay po dyan. 1 inch at saka 3 pong half inch. Isang cold water at saka po isa o dalawa po na hot water pipe. Ayan po. Tapos na po natin mapagdugtong ito. Ayan. Ngayon po ang susunod ko pong gagawin mga kaibigan ay yung po ako sa ilalim. Gagapang po ako sa ilalim para po tayo ay maglagay po ng elbow papunta po sa director's comfort room. Ngayon po ay nasa second floor po yan mga kaibigan. So yan po, gagapang po ako dyan para po install po yung ating apat na elbow. Isang 1 inch at saka 3 po na half inch. Okay po. Mahirap. Ay, ito sa ilalim namin. Look mo siya. Ito ako. Ito yan. Saan? Saan na? Siya. Oh, ready. Oh, tayo saan? Ay siya to. Sura-sura? Ah. Mahirap po dito sa ano, ilalim po ng X-Back machine. Dala po kasi yung tubo ko po andito po. Ito ay magsusupply ng tubig para sa ano, director's comfort room. Ayan po. Okay. Kailangan ko mga cleaner. Cleaner para maganda po yung linis ng ating fittings at tubo. Yan. Tapos ito, kailangan natin linisin ito. Okay. Itong taba ng isang tabero, pero madalang naman po yung ganitong pangyayari. Ganito lang po talaga yung sa crucial mga ano, pagkakataon. Ayan. Ayan. Tiga sana, tiga. Ayan. Okay, Asad. Give pipe. Okay. Ang isa sa mga purpose kung bakit tayo gumagamit ng cleaner isa para malinis po yung surface ng mga tubo at saka yung fittings po natin. Isa pa po, yung surface po ng ating tubo at saka fittings, kung nilagyan po yan ito ng cleaner po, kuminsan po ay parang lumalambot po siya. Kaya pag nilagyan po siya ng glue, yung glue po ay mainit, lalo pong nag-i-intact, maganda po yung ano, connection niya. Madalang po na magkaroon po ng leakage. Yan.
tapos meron akong tao sa baba, siya yung maglalagay ng tubo tapos ihihipan niya para kasi hindi maiwasan na salit ng butas kuminsan. Ayan Asad, hawa, ayan, nasilalim po siya. Hello po mga kaibigan, mga ka-Solid North. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel Solid North Mix Vlog, subscribe naman po. Salamat. Ayan, next natin. Ito na po yung last natin. Pagkatapos po nito, higpitan na po natin yung ating mga clamp. Tapos pag natapos na po yung connection, maglalagay na po ako ng ating insulation. Yung insulation po ay para po ano po yan, protection nya yung ini climate, palamig man yan or tag-init ay meron pong ano yung ating pipe, may protection. Kasi pag mainit kuminsan nagbe-bend po yung ano, nagbe-bend po yung tubo. Tapos pag maglamig naman kuminsan po ay ano, yung tubo po umiksi. Kuminsan doon nagkakaroon ng problema sa mga fittings kasi sa haba ng dito sa rooftop, kuminsan po lalo sa mga partition, ngayon kuminsan po ay nababaklas po yung mga fittings, kaya dapat kailangan lagyan ng ano, insulation para po protection pag ano, taglamig naman po siya. Kasi pag taglamig, itong tubo na to, sabihin natin ang isang tubo po ay 6 meters po siya, kuminsan po ang lumalabas po ay nagiging ano lang po siya, 5 meters point 95 ganyan, kulang-kulang na po na 5 or 6 meters. Pero pag tag-init na, bumabalik din siya sa eksakto niyang ano, length or haba, nagiging 6 meters po. Kaya kadalasan po pag kami ay naglalagay po ng flans, dapat pa ay tanghali kami magpuputol ng tubo para makuha namin talaga yung sukat ng tubo. Kasi kung umaga po tayo nagputol ng tubo, kung minsan po ano siya, umiksi po siya. So hindi na po maganda, mahirap na po natin habulin pag ito ay halimbawa nagtanghali. Minsan humahaba yung tubo at saka yung sukat niya hindi talaga parehas. Ayun, palagi ko pong na-experience yan. Kaya yun nga po, pag nagputol kami ng tubo, maglalagay po kami ng flans, dapat kadalasan po ang nagpuputol po kami ay tanghali, yung mainit ang panahon. Kasi yung tubo po ay ano siya, maganda po yung length niya, tamang tama kung sinabi mong 6 meters lang siya. Pero pag taglamig, ayan, umiksi yung tubo, umiksi po dahil po sa lamig. Pero pag nagtaginit na or umaraw na, ayan na po siya, bumabalik na po siya sa tama niyang eksaktong sukat. Kaya lang mahirap, halimbawa nagputol ka ng tanghali, mainit, tapos maglalagay ka ng umaga ng flans, maglalagay ka ng glue. Ayan, kuminsan po makikita mo talaga ano, hindi po siya ano, maiksi na po yung tubo. Kasi hindi pwede pong ano, hindi po pwedeng magputol ka ng tubo tapos maglalagay ka ng flans, hindi agad-agad pwede na tayo ay dapat na i-connect agad. Kasi yung glue dapat po madry muna. Kuminsan 1 o 2 oras mas maganda po yun, mas mahaba pong ano po yung pagkatuyo ng mga fittings or yung ating mga ginagamit po nating yan o, para po sa ating ano, glue at saka yung cleaners natin, cleaner. Okay, Asad, okay, ito naman po tayo. So yeah, hemsik. Okay, pwede ya. Tigasan. Fok. What's it? Okay. Hemsik. Yan. Tapos linisin po natin. Kasi parang mas maganda. Yan.
Asad. Alas. Sida, kulo sida Job. Ha? Kulo arba? Okay, alas. Ayan po, ilagay na po natin ng support niya yung kanyang clamp para hindi natin maiwasan po ito yung magkaroon po ng pressure, magkakaroon po ito ng vibration. Kaya ano po natin, mas maganda lagyan po natin ng clamp. Ayan. Ayan, bali ako po ay isang tubero. 12 years na rin po, this coming March 3 dito sa Saudi Arabia. Isang kumpanya po yung aking pinagtrabahuan bilang isang tubero. Bilang isang OFW ay hindi lamang po pagiging tubero ang ating nag-experience dito na trabaho. Siyempre tayo magiging flexible para naman po meron tayong mga experience po na ibang trabaho. So aside po sa pagiging tubero po, ako po ay welder. Nakakapag-building po tayo. At kung kailangan po ay magiging labor din tayo. Siyempre ganun talaga. Hindi ka pwedeng dito po kasi sa amin. Sa totoo lamang po kung sundin yung nasa kontrata. Kung ano yung trabaho mo talaga, ito yung talagang trabaho mo. Halimbawa tubero, hindi ka pwedeng pirasahin na magtrabaho sa ibang department na hindi mo naman trabaho. Kasi pag yan ay nagkaroon ng problema, halimbawa nagkaroon ng accident. Pag during investigation, makita nila yung kama mo, ako ay isang tubero, bakit ako napunta sa ibang department. Yan. Iniwasan, pero siyempre tayo ay dapat maging flexible para mapunta tayo sa ibang gawain, di ba? Kaya kung minsan, kung anong pwede natin gawin, go. Kailangan nating maglinis, yan, tumulong sa mga kasama nating ibang lahi, sa trabaho, yan, go tayo. Pero ang aking trabaho po talaga ay tubero. Ito ay trabaho ko na for 12 years, mga kaibigan. Nag-install po tayo ng pipe para sa ating manhole, water supply, sa mga sewerage system. Ayan po, lahat po yan ay atin pong gawa. Paglalagay po ng rain drain cover, paglalagay po ng water hammer, floor gully, gully trap. Yan po, mga gawa po natin lahat yan. Yan mga kaibigan, tapos na po natin ma-install ang ating 4 na tubo. Isang 1 inch, 3 po na half inch. Ito po ay PVC, ito naman po ay CPVC. Ito po ay para sa ating bowl. Ito naman pong 3 na to, ito po ay sa supply hot at saka return ng ating mixer. Kasi po maglalagay po tayo ng mixer po sa baba. Okay po, maraming salamat.
Ito na po mga kaibigan, mga kasolid north po yung ating nagawa po. Ito po nilagyan po natin ng insulation. Itong tubo na to ay 3 inches po siya, PVC. Itong katabi po niya ay 1 and 1/2. Lalagyan ko rin po yan. Pero inuna ko muna itong 3 inches po natin kasi po ay tapos ko na pong mapagdugtong. Nilagyan ko na po ng coupling. Dito po kasi sa 1 and 1/2 na tubo na ito ay wala pa po yung aking order na coupling. So nakatingga pa lang. Inuuna ko muna itong mga natapos ko na pong pagdugtungin.
Ayan, at yan po yung aking kasalukuyan pong ginagawa ngayon. Hanggang mamaya matapos ko na po ito mga kaibigan, mga kasolid North. Ito po, papunta po dyan. Ito po ay 3 inches pa rin po siya, 1 and 1 half pipe yung karugtong niya or yung katabi niya. Tapos po dito maglalagay po dito tayo ng branches papunta doon. Yung ating ginawang nauna, yan po ay papunta po sa director's comfort room. Bali naglagay po tayo dito ng 4 na tubo. Ito po ay para po sa bowl. Tapos ito naman po ay para sa ating mixer. Ito 1 inch, 1 half, 1 half, 1 half. Ito po ay PVC. Ito po ay para sa cold water. Ito naman po ay sa hot water. Ito naman po ay para sa ating hot return pipe. Ayan po, kaya 4 po yan. So ayan po ang itsura niya. Tapos didiretso po doon kasi maglalagay po tayo ng heater doon. Yan po yung heater. Yan ang heater na yan, ayan naman po ang magsusupply ng tubig dito po sa ating comfort room na nandito sa baba, sa ground floor, first floor at saka second floor. Yun po yung kanyang susupplyan po ng mainit na tubig, at syempre yung return pipe ay babalik po dyan. Ayan po mga kaibigan, mga solid North. Bali ang source po ng water mga kaibigan ay ito po. Pakita ko po sa inyo. Ayun, nakikita nyo po yung tubo na to. Wait lang, lapitan po natin. Ito po ay sinunod po natin as per drawing or base po ito sa plano na binigay sa akin. Ito po. Ayun mga kaibigan. Ang source ng water po natin ay dyan sa baba, ground floor. Ito po ay 4 inches. Naglagay po ako dito ng T. Ito naman po ay 3 inches. Naglagay din tayo ng T. Kasi itong T na to ay magsusupply pa po dito. Kasi dito sa baba na to ay ito ay ano rin po ito. Comfort room din po. Ground floor, first floor at saka second floor. So ito magsusupply pa rin po siya. At magsusupply po dito sa heater na to. Bali ang heater po natin na install mga kaibigan ay bali po apat po ang install po natin na heater. Tapos yung heater na yan naman po ay magsusupply dito para sa hot water. Yan po sa baba, and every comfort room po natin ay meron po tayong individual po na mixer. Yun po yung magsusupply naman po, yun sa para sa mga washing or lavatory at saka hand spray. Pag tayo po ay may nagpupo, ayan po yung magamit po nila para hindi po siya masyadong malamig. Okay po mga kaibigan, ayan po siya. Okay po mga kaibigan, mga ka-Solid North, sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ito po ang inyong lingkod, Solid North Mix Vlog. Ayan, ang kadalasan po aking mga uploaded video po ay about sa plumbing, kasi po tayo ay Santobero dito po sa Saudi Arabia for 12 years, this coming March 2026 po. Ayan, maraming salamat po. Please subscribe, like, share.